modeling, advertisement, tinitingnan ng mga hayop sa laman sa buong mundo, nagkakasala ng malaki yan. Our body is the temple of God. Dapat ingatan yan. Kaya tayo nag-aayos ng maayos, nagbibihis ng maayos, kasi nakatira sa atin ang Diyos. We represent God. Amen? Yung mga politiko nga, kita nyo, pag nag-aayos yung mga yan, talagang presentable. Paano pa tayo? Kaya nga hindi nga mabuti yung napakaraming churches, Sunday service, yung kumakanta sa ibabaw ng pulpito, naka-rubber, naka-maong, naka-t-shirt. Pagkatapos merong big event sila, tapos yun yung mga nagsisikanta. Wala silang naunawaan sa kabanalan ng Diyos. Do you get that? Ito pa maganda rito Pag minithi mo ang Panginoon, ipakikilala niya sa iyo kung sino siya. Personally. Kaya kahit maraming teaching about Christology, kulang yun. Head knowledge lang lahat yun. Siya mismo magpapakilala sa iyo ng sarili niya. At hindi ka dapat magtaka isang araw kung ano, Panginoon, ganun ka na. Hindi pwede hindi ka maapektuhan. Ugali mo, thought mo, pananamit mo, statement mo, pagkilos mo, dealing mo. So, hindi mo man alam yung salitang righteousness, biblically speaking, magiging ganun ka. Kasi yung buhay ng Lord, hindi lang magre-reflect sa'yo, may impart sa'yo. Pumasok ka ng presence niya, may konting pride, paglabas mo, puno ka ng humility. At ito pa maganda. Marami sa atin, all of you will agree with me, marami sa atin, hindi natin talaga personally kilala sarili natin. Do you agree? Hindi natin personally kilala sarili natin. Ng 100%. Siguro, maaaring 90, 95, or even higher. Pero yung 100% kilala mo sarili mo, hindi mo alam. Kaya nga akala ng marami, wala siyang sin. Kasi wala naman siyang ginagawang masama Normal yun. Pero pag lumatag ka sa presensya ng Lord, tapos na-reveal sa iyo ang Panginoon, the train of His robe filled the house na tinitiran mo, workplace na kinalalagyan mo. Kagaya ni Prophet Isaiah in Isaiah 6, 1-9, believe me, makikita mo sarili mo. Wala naman nag-preach na repentance kay Prophet Isaiah. Wala nagsabi na meron siya unclean lips. Wala ang tao ron It's only the Lord na nag-appear sa kanya, pinakita ang sarili sa kanya, at nakita ni Isaiah yung sarili niya. Anong sabi niya? Woe unto me, a man of unclean lips. Kaya kung gusto niyo makilala, gusto yung sarili niyo, makita yung weakness niyo, yung strength niyo, yung mga bagay na para sa inyo maganda, pero hindi ka lugod-lugod sa Lord. So may advice. Be with Jesus always. Desire the Lord. Hindi ka talaga pwedeng mag-backslide, hindi ka pwedeng tumakbo. Ako hindi sumagi sa isip ko na tumakbo. Yung salitang nanghihina ako, may mga pagsubok akong dinadaanan. Nahirapan ako mag-adjust sa mga bago kong kasama, sa bagong lugar na pinuntahan ko, sa departamentong kinalagyan ko. Hindi sa akin sumagi yun. Ewan ko sa iba, bakit sila nagkakaroon ng ganong confession at attitude. Kaya pray sila ng pray. So maliwanag, hindi nare-reveal ang Lord sa kanila. Kasi pag nagpakaligaya ka sa Kanya, yung buong kapuspusan niya sasayo. Yung kabayo mapapagod sa kakatakbo, pero yung lakas mo, galing sa Diyos. At kahit malungkot ang mundo, masaya ka. Maligaya ka. Hindi sumagi sa isip kong mag-backslide o tumahimik o tumigil kahit konti. Si Satan lang nagsasuggest. Lalo na pag marami kong dinadaanan na hindi ko personal na issue sa buhay, kundi sa ministry, pagtulong sa mga churches, pag-aayos ng buhay nyo, pag-administer sa napakalaking ministeryong ito. So I have to take the responsibility. But not once na ako'y nagpa-apekto rito at piniyaga ako'y manlupay-pay at manlumo. Kaya pag sinasabi nga ni Apostle John pa, ang daming gagastusin. Ito lang yung pera, anong gagawin natin? Tuloy yung biyahe. Papa, paano ito? God will provide.
Gawain niya yan eh. Anong gagawin natin pa? Takbo sa presensya ni Jesus, magpakaligaya tayo sa Kanya. Do you get that? He will give you the desires of your heart. Pwede bang pakimemorize nga natin isa-isa yan? Sama kayo rin mga anak sa live streaming. Okay, let us quote Psalm 37:4. 1, 2, 3, go. Ayan, maliwanag, oh. Sino na magdi-delight ng kanyang sarili sa Panginoon? Ikaw. Personally, ikaw. That is your privilege. Delight yourself also in the Lord. Sa ibang translation, wala yung also eh. Ano yung response niya? Read. Yung nasa ibaba. And He shall. See that? Napakaganda ng revelation to. Pakaligaya ka lang sa Kanya. Siya na bahala sa lahat ng mithiin ng puso mo. Siya magpupulpil niyan. Siya rin naman naglalagay ng desire sa heart natin, siya rin magpupulpil. At kung meron tayong desire na ungodly, unlawful, inaalis niya yun. Pinapalitan niya ng iba. Kung meron tayong desire na mapapahamak tayo, inaalis niya yun. Pinapalitan niya ng ating safety, security, and satisfaction. Pakibasa uli. Ayan, He shall give you, hindi sinabing He will try or attempt. Or maybe, you are lucky to have the desires of your heart. He shall. He shall. Ando doon yung willingness, yung ableness. He shall. So, it needs faith. You must believe that. You must believe that. Kasi, lalo na pag pastor ka at padre de pamilya ka, tayong mga lalaki, iyakin tayo sa harap ng Diyos. Pero pagdating sa mga pagsubok ng buhay, hindi natin pinakikita sa ating mga pamilyang umiiyak tayo. Hindi yun pagtatago ng ating karakter, leadership yun. Kasi nakasandig sila sa iyo eh. Umaasa sila sa iyo. Eh kung ikaw pa mismo yung, Georgia, anong gagawin natin? Sabi ni Georgia, ikaw yung lalaki, oo nga, pero ikaw yung asawa ko, Georgia. Anong gagawin natin? Hindi lahat sila devastated. Do you get that? Lahat sila affected. Kaya pag lalaki ka, dapat strong ka. Kaya nga magandang prayerful ka, holy ka, like Jesus ka. Parang wala silang makita sa iyong kahinaan. Because you already given that to the Lord. Pag kami nanligaw sa inyong lalaki, totoo ito. Pogi, may dimple. Pagka kayo niligawan at nagbigay kayo ng time para pakinggan yung lalaki, eto itanong nyo, matapang ka ba? Ba't mo na itanong? Kasi lalaki ka eh. Paano kung meron tayong daan ng pagsubok? Kaya mo ba akong i-comfort? Patibayin? Paano kayo napangasawa? Mamas boy, papas boy, na kahit malaki lang, sinusubuan. At kung may problema, sabihin niya sa'yo, huwag kang mag-alala, I will call mama. I will call papa. Disaster yan. Do you get that? Hindi ako nagpapatawa. Kailangan pag nag-asawa ka, living like Jesus siya. Huwag lang pogi, huwag lang maganda. Dapat lalaki talaga na alam niyo yung may buto. Dapat yung lalaki, thoughtful, caring, bold. Lalaki. Dahil nung ginawa na si Adan, hindi nakilala ni Eva si Adan na nandoon sa mga puno, naglalakad at sabi ni Adan, naunawaan niyo ako? Kaya nga takot yung ahas kay Adan kasi nung lumakad si Adan doon, hindi siya magawa ni Satan lokohin kasi lalaking lalaki. Kaya mga lalaki, magpakalalaki kayo. Kayo yung leader ng tahanan. Kaya nga iba ay magsipag-asawa eh.
Kasi nakita nila sa family nila, disaster yung nangyari. Magdidesisyon yung nanay. Nagtatrabaho nanay. Anong ginagawa ng tatay? Ang pangalan niya, Juan, apelyido niya, tamad. Mag-aasawa pa siya. Ang dami kong tinanong, nga full-time natin, sabi ko, ba't tayo mo mag-asawa? Tatay, nakita ko po yung kapatid ko. Disaster. Natanim sa isip nila. Hindi lang isa tinanong ko, napakarami. Tatay, gusto ko mag-asawa. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng magpapaligaya sa iyo. Hindi surplus. Talagang, alam niyo ang Lord ano yan matchmaker yan. Waymaker, matchmaker. Bibigyan ka niya ng kapartner. Ako hindi ako anti-man pero dahil lingkod ako ng Diyos, ang lalaki dapat nagpapakalalaki. Amen. Laging sabi sa akin, parang wala kang pinoproblema, hindi mo ba alam yung mga nangyari? I know. Ba't parang walang anuman sa'yo? God knows. I pray. I believe God. And God will work it out. Samahan mo ako magpasalamat sa Diyos. Amen. Ay, di ba nang ma-hospital si Rafi, sabi ng doktor, mga doktor, 7 yun. Ma'am, yung anak niya po, 7% na lang po yung buhay. O di syempre, natinag si nanay, 7% na lang. Sinabi niya sa akin, 9% na lang yung buhay ng anak mo, hindi pala 79 na lang. Hindi ko alam kung in-expect ni nanay sa akin, kung gaganon ako ng ayos ka na, oh my God. Why these things happen? Wala akong emotion. Sabi niya, 9% na lang na yung buhay ng anak mo. Sabi ko, may pangako ang Diyos. Pag lagi niya akong sinasabihan ng ganun, hindi ka pupuntang hospital later, may pangako ang Diyos. Dapat ganun yung mga lalaki, nagbibigay ka ng lakas. Magpakaligaya ka kung gusto mo mag-asawa. Hindi ka maghahanap. Ang Lord magbibigay sa iyo. Siguradong liligaya ka. Hindi ka niya ipapahamak. At kahit hindi mo gusto yung ilong niya, dahil ang Lord nagbigay, tanggapin mo. Dahil walang gift ang Lord na pangit. Huwag mo lang sabihin, Lord, di ka ba nagkamali, Lord? Pango ito, Lord. Ang dream man ko, Lord, matango silong. Gusto mo sabihin na sa iyong, mag-repent ka, hindi ako nagkakamali. Not your will, but His will. Amen? Sapat na ang pangako ng Diyos. How much more kung nagpapakaligaya ka pa sa Kanya? You have no problem at all. Amen? Sabihin natin lahat, I will delight myself in the Lord, my God, and He shall give me the desire of my heart. Is that one verse? I-memorize niyo yan. Ipagpasalamat niyo sa Diyos araw-araw. Di ba napakaganda yan kung lahat ng churches sa buong mundo ay naintindihan yan. Alam niyo, ang daming chapter at verses sa Old and New Testament. Hindi mo kailangan yung marami riyan. Isa lang ang kailangan mo. Paligayahin si Jesus. Ngayon si Mary, nasa bahay ni Simon na Pariseyong may ketong ang Lord. Naganda si Simon ang pagkain para sa Lord in Luke 7:36-50, pero ikot ko lang yung 7:36-38. Anong ginawa ni Mary? Lumapit sa Lord, lumuhod. Sumamba sa Panginoon. Binasag yung alabaster box. Alam niyo, napakamahal nun. 2 lang ang pwedeng pagkunan ng Saudi Arabia and India. Kumbaga sa panahon natin ngayon, i-import mo pa yun. It's very expensive. Sabi nga ng mga Bible scholar, ang amount niya nung mga panahon na yun ay around $500. Laking pera noon, 2,000 years ago.
Wealth na yon. Binasag ni Mary sa paa ng Panginoon. At bumukas yung alabaster box, lumabas yung mabangong amoy at napuno yung bahay. So, imbis na matawa si Simon at si Judas, they persecute Mary. Ano sabi ni Simon? Kung talagang itong si Jesus, Messiah at prophet, kagaya ng claim niya, dapat alam niyang sinner to. Hindi siya dapat pumapayag na hawakan siya, halikan yung paa niya, o lumapit sa kanya. Kasi ganun ka-hypocrite yung mga Pariseo eh. So yung lahat ng ginawa ni Mary, violation ng kanilang law. Anong sabi ni Judas? What a waste. Dapat itong alabaster box na ito yung amount. Dapat binigay na lang sa poor. Pero ang totoo, wala namang pag-ibig si Judas sa mga poor eh. Kinukupit niya lang na may offering eh. Kita niyo yung persecution yan. Ano kasalanan ni Mary? Wala. And listen, isa lang ang reason niya bakit pumunta roon sa event na yan. To love Jesus. Hindi natin po pwedeng sabihin mahal natin ang Lord malibang patunayan mo siya publicly. The world must know we love the Lord. Ang sabi ng Lord sa John 14, kababa, especially verse 25, up to the last verse. The world knows that I came from God. And I love the Father because I obey His commands. Pinurob ng Lord sa mundo na siya'y galing sa Diyos. Mahal niya ang God the Father dahil lahat ng utos ng God the Father, sinunod niya. Hindi lang mga alagad ang nakasaksi ng pag-ibig niya, buong mundo. Dahil yung naganap na crucifixion sa Mount Calvary, hanggang ngayon, alam ng buong mundo. Kaya nga sinicelebrate eh. Dahil yun yung proof. He loves the Father. Kaya pag tayo pinasecute ng sinima because of our love to the Lord, stand for it. Rejoice. Don't retaliate. Pag tayo magsayang ng panahon sa mga taong walang naunawaan. Sapat na yung ating pinakitang pag-ibig sa Kanya. And move on. Bahala na ang Lord. Amen. Hindi naman tayo sumusunod sa Lord para malaman nila at hindi natin ginagawa ito para sa kanila eh. Para may-prove natin sa Kanyang mahal natin siya. At siyang gumagawa ng way para malaman ng lahat na mahal natin siya. Do you understand that? Dahil anumang pag-ibig na wala expression is a dead love. Sa iba kasi ang love teaching eh, sa atin expression. Sa iba kasi ang love chapter at verses to memorize sa atin expression. Amen. Kaya nga maganda yung kantang, and I will sing for you, dance with you. Sing with me if you know the song. Lift my hands in praising you. These are expressions of my love for you, to worship you and magnify your name. Seek your face, and in your presence I'll stay. All of these things I do unto you. And these are expressions of my love. Alisunod po sa lyrics ng kantang kinanta natin. How we express our love to the Lord, which is part of our intimacy with Him, deep intimacy, we sing. I will sing for you. We dance with you. Lift my hand in praising you. So yung love sa Lord, may expression. Hindi yung sa isip ko lang at sa puso ko lang. You sing.
You dance. You lift your hands and thank Him for His goodness. Lahat po tayo ay magtaas ng dalawang kamay. Let us sing that song again. And I will sing for you, dance with you, lift my hands in praising you. These are expressions of my love. To worship you, and magnify your name. Seek your face, and in your presence, I'll stay. All of these things I do unto you. These are expressions of my love. Say it to Jesus, everybody. Say it to Jesus. And I will sing for you, dance with you, lift my hands and praising you. These are expressions of my love for you. To worship you, and magnify your name. Seek your face. Seek your face. And in your presence I'll stay. All of these things I do unto you. These are expressions of my love. Sing it again. The Lord is listening. And I will sing for you, dance with you, lift my hands and praising you. These are expressions of my love for you. Worship you and magnify your name. Seek your face, and in your presence I'll stay. All of these things I do unto you. These are expressions of my love. Amen. Alam po ba ninyo, mga minamahal, loving Jesus with your whole being don't need any conviction. Let me say that again. Loving the Lord with your whole being don't need any conviction. Kaya mali po yung turo ng maraming churches. Sabi ng marami, yung mga nasa fivefold. Pag naramdaman mo na yung conviction ng Lord, begin to love the Lord. It's wrong. That is not in the Bible. Loving the Lord with your whole being don't need any conviction. Loving the Lord with your whole being is not about conviction. It's about your decision. Whether you feel it or not, you must love the Lord. Na kahit saan ka magpunta, you can love the Lord.
Isa nga reason nyo, bakit panaakit ko ng bundok noon eh. Kasi siyempre, isa lang bahay namin maliit. 5 kami sa isang kama. Ako, si John, si Rapi, si Rachel, si Nanay. So kahit na 5 kami roon, maliit na kwarto, isang mini bungalow, malinis, para sa isang pamilya. Gumagawa ko lang paraan para makapag-pray. So hindi kasi natin pwedeng sabihin kasi crowded kami rito, I cannot pray. No. You have to make a firm decision to love the Lord in any situation, in any circumstances. So anong ginagawa ko? Pag tulog na sila, babangon ako madaling araw. I will love the Lord. Hanggang sikatan ako ng araw. Hindi ko rin problema yung paglalaba. Tatay, marunong ko maglaba? Of course. Ako naglalaba ng mga lampi ng aming mga anak. Lalo na pag bagong panganak si nanay. Alam niyo si nanay, nung bagong panganak yan, breakfast in bed ko yan. Alam niyo yun? Ako, hindi ko siya pinatatayo doon sa aming maharlikang maharlikang kama na matigas pa roon sa pulo. Because I love her. Ako yung nagluluto. Kaya pag maaga na yan, tapos na ako mag-pray, puno ng glory, sweetheart, it's time to take your breakfast. Kaya si Nana, siya sa akin lagi na po fall in love. Tapos laba. Luto. Pamamalengke. Kainin ko na yung 3 bata. Tapos tanghali, alis na ako niyan. Punta na ako ng bundok, ng gubat. Uuwi ako gabi na. Do you get that? So ikaw gagawa ng paraan It's a decision. Naunawaan niyo ako? Kasi ba't ko ito kinukwento? Kasi sinasabi ng marami, liit lang ng bahay namin, marami kami rito. Pag mahal mo isang tao, lahat ng paraan gagawin mo para masarili siya. Meron nga akong pastor na kaibigan. Actually, best friend ko yun. Ako nag-revive doon. Nang ma-revive ko pa nga yun tinanong niya yung sikreto ko, bakit ako naging ganun ka-powerful, saan ako kumuha ng revelation, anong nangyari sa akin. Kinuwento ko lahat, tapos nagpalihan siya bago ko umalis. So napuspos siya, na-slain. May anak siyang bata. Yung bata malikot, 2 years old, babae, makidadi. Kinuwento ko sa kanya yung ginagawa kong kaparaanan. Alam niyo, saan siya nag-pray? Sa loob ng cabinet. Hindi siya makita ng anak niya. So, ikaw gagawa ng paraan What I'm saying to you, living like Jesus Church, huwag po tayong magbaw sa situation at circumstances. Beat it. Pag ako nasa ibang bayan, maraming pastor na kasama, minsan tabi-tabi kaming matulog doon sa isang bahay. Hindi na kami makauwi, kagaya sa Pampanga, Santa Rita. Early years ko. Hindi ako pwedeng hindi mabangon. Tabi-tabi kami ron. Hindi ako pwede mag-pray ron. So what I did, mahanap akong bukid. Nagtatanong ako sa mga tao, sino yung gasing. 4:00 ng madaling araw. Asan yung bukid dito? Sabi niya, medyo malayo-layo po. Mga 30 minutes kayo maglalakad. Okay lang, pakituro mo. Doon ako magpipray. Kahit saan ako makapunta, minsan sa puno, sa ilalim ng puno. So you see that? Yan yung love expression. It seems to me that I cannot live that day without experiencing the Lord. Without expressing my love to the Lord. Hindi naman ako nagkaganito na wala akong binayarang presyo. Yun naman yung presyong binabayaran Iiwan mo lahat dahil sa Kanya. At hindi rin sa akin problema nung pumili. Kasi hindi ko kailangan pumili. Kailangan ko magdesisyon. May pagpipilian na wala. Si Jesus walang kapalit. Hindi rin ako natutong manalangin dahil umattend ako ng mga prayer seminar, intimacy seminar, at maraming teaching at maraming chapter at verses about prayer. I learned to pray because I am always with Jesus. He taught me how to pray. The Holy Spirit lead me how to pray. Do you get that? Naunawaan niyo yun? Kaya kahit saan kami lumipat na bahay noon, lagi kong sinasabi kay nanay, gawan mo akong prayer room. Prayer room, kurtinang maliit.
Pagkatapos ganito lang kalaki. Yung makaluhod lang ako riyan, okay na ako. Maliit lang naman yung bahay. Pero lagi kami prayer room. Alam na ni Nana yun. Ilang ulit kami lumipat, siguro mahigit 10, 16 na ulit kami lumipat. Palaging may prayer room. Kaya akala na marami, nililipatan namin puro mansyon. Pero saan ka, kortina lang yung pagkita namin. Basta magkaroon ako ng time sa Lord. So doon sa ginagawa ko, pinakikita kong ganun kahalaga ang Lord sa akin. Siya yung priority ko. It pleases Him. Doon siya nahayag sa akin, doon ko siya nakilala ng gusto, na-empower ng Holy Spirit. In fact, yung longing ko ngayon, makilala pa ang Lord ng gusto, mas malaki. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, gumraduate ka na sa pagkilala sa Kanya sa loob ng 40 years, 50 years. Hindi siya tao. He is God. Marami siyang ituturo sa iyo, maraming bagay na unknown sa marami, pero known sa iyo. Tayo si John the Beloved. Hindi naman sinik ni John the Beloved ang Lord sa Isle of Patmos Ang Lord ang kusa nag-appear. Lang hindi ko napuntahan sa Greece dahil yung time kulang na. Pero talagang desidido akong pumunta ron. Andun ako sama ko kayo sa nating anak galing Netherlands. Doon nga kami nag-meet. Lahat. Kailangan, kulang na yung time. I want to see the cave where the Lord visited John the Beloved. Kasi napuntahan na namin yung mga lugar ni Paul Ito isa sa pinaka-famous. The Bible is made alive to you. Kaya nga sabi ko sa lahat, kung kayo, gusto niyo ng tourism, sanay kayong mag-tour. May advice, para hindi sayang yung pera mo at madisib ka ng so-called beauty ng mundo, puntahan mo yung mga biblical spot para ma-intensify yung love mo sa Lord. At may prove sa iyo ng Diyos na yung Bible, totoo lahat. Hindi ko alam kung kailan, but the Lord knows my heart. Isa pang gusto kong puntahan yung Noah's Ark sa Mount Ararat. Ilang ulit ko na in-schedule Hindi lang natuloy. And I will wait for the time of the Lord. I want to be there. Kasi gusto ko i-prove na totoo may ark. Of course, marami naman na nag-prove na mga Christian doon sa mga video nila But I want to see it by myself. Kasi iba yung revelation nila sa ibibigay ng Lord sa akin. Because it builds your faith. Kasi nag-iikot ka dyan sa buong mundo, Paris, Germany, New York, Belgium, UK, Canada, wala pang bansa yung pupuntahan mo. For me, sayang. Punta kang Israel. Punta kang Greece. Punta kang Turkey. Sa East Turkey. Sa border ng Armenia at ng East Turkey, yun yung Mount Ararat. Then, ilang oras from there, punta ka sa 7 churches na sa Book of Revelation. Lahat yun nandoon. Yung mga temple ng mga Diyos-Diyosan na kung saan pinatayo ng lahat ng emperor ng Rome. Bawat Rome, may temple doon. The Bible is made alive. And one thing is clear. Talagang mararanasan mo ang Diyos. He will visit you. May ibang ang mga man of God, gumagastos ng pera Pupunta ron, dadapa lang sila ron sa lugar na kung saan dinalo na si John the Beloved para lang kunin yung anointing. It seems crazy. I don't know, baka may revelation sila. Pero yun siya talaga If you want something from God, you must be radical. And sometimes look crazy. Hindi ka pwede maging ordinary. Gusto ko nga ngayon, gumagapong ako sa glory. Hindi ako kontento ng puspus lang, lasing. Gusto ko gumagapang, hindi makabangon. And I asked the Lord about it nung nakalipas. And the Lord gave me the assurance it will come to me. It's only a matter of time. Kasi pag mataas na yung karanasan mo sa Lord, iba na yung nararanasan mo, you want more. Kaya sabi rito, mapapalad yung nagugutom sa Kanya Sila'y bubusugin.
Nalinaw ang reply niya. Kakatagpuin ka niya. Ay kung bakit hindi lang naman maghutam ang marami sila, kasi yung puso nila marumi. Maraming kasalanan. Pero pag lumata ka sa presensya ng Diyos, malilinis lahat yan eh. Talagang dahil kayo sa perfection. At alam na alam mo, you are washed by the blood of the Lamb. You are washed white, so clean, so pure. Damandama mo yun. In the spirit, in your soul, in your body, damandama mo yung purity ng Lord. Damandama mo. Yung power ng blood, nahugasan ka when you apply the blood by faith, damandama mo. Yung lahat ng stain at dirt because of sin will be removed. Dati hesitant ka pang magbukas ng mata in the presence of God, but now, bukas na bukas yung mata mo. And you are saying, Lord, I want to see you in your beauty, in your glory. Mababago lahat ng bagay sa buhay mo, pananamit mo, pagsasalita mo, pakikipag-usap mo, mababago. Kung maganda na, lalo pang gaganda. At maganda na, patungo ng perfection. At yung simplicity mo, spirituality, so supernatural. Walang pwedeng mag-deny na babae ka ng Diyos, lalaki ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos. They will recognize that. Dahil meron silang nakikita sa countenance mo na inspiring. That is the glory of God. Na kahit malayo ka, daman-daman nila na merong sumasa iyo na kinikilabutan sila. Now, I want you to see this. Ito na nga si John. He don't sought the Lord. Ang Lord mismo nag-appear sa kanya. Ako naniniwala ako isang reason because John loves Jesus so much. Ito na yung upper room, Israel. Ilan po yung alagad sa upper room? Sagutin niyo ako. 12. Sino yung 13? Si Jesus. Kumakain sila. Pag sinabing Last Supper, huling hapunan. Hindi dahil wala silang pagkain bukas, kundi dahil ang Lord ay i-ares. Nawa niyo ako. So, sino yung katabi ng Lord? Si John the Beloved. Now, let me ask you a question. Marami naman po pwede tumabi sa Lord. Bakit si John the Beloved yung tumabi? Ako naniniwala ako kahit hindi siya in-specify sa Bible. John the Beloved decided to sit near the Lord. Decision niya yan. Naniniwala ako. I know I am right. Wala naman exclusiveness sa upuan eh. It's a matter of choice. Dapat ang katabi niya si Peter kasi si Peter yung senior. Do you get that? Eh kaya lang, yung seniority na wala dahil yung decision ni John out of love to the Lord, mas matindi. Now, listen to this. Throughout the story, anong ginawa ni John the Beloved? Ihilig yung ulo. Saan? Sa dibdib ng Lord. Bakit sa dibdib? It's the issue of the heart. Gusto niya maging malapit sa puso ng Lord. Amen. Wala po account sa Bible kung gaano katagal sila roon sa lugar na yan. At di ko na po inattempt na pag-aralan pa. But I do know, hanggang umalis sila, si John the Beloved, nakahilig sa dibdib ng Panginoon. Magsimula nung sila'y pumasok at umupo to eat, hanggang sila'y umalis, hanggang i-aris ang Lord. Si John the Beloved, nakahilig sa dibdib ng Panginoon. Ano po yung uniqueness dito kay John? Now, hindi ko po sinasabing higit siya sa ibang apostle. Kaya lang meron siyang uniqueness, which I admire so much. Again, hindi ko sinasabing higit siya kay Peter, kay Paul, kay James, kay Andrew, kasi mga senior sa kanya to eh. Ang sinasabi ko, bawat isa may uniqueness. At para maunawaan niyo kung gaano ito ka-interesting, John 9:51. At the time drew near for him to ascend to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem. 52. He sent messenger ahead to a Samaritan village to prepare for his arrival. But the people of the village did not welcome Jesus because he was on his way to Jerusalem.
When James and John, say that, James and John. Sino po pinag-uusapan natin dito? Si John. Tingnan niyo po yung karakter ni John, ha? When James and John saw this, they said to Jesus, Lord, should we call down fire from heaven and burn them up? Ito yung ugali yan. Anong sabi ni John tsaka ni James? Panginoon, pwede bang tumawag tayo ng kidlat mula sa langit at sunugin natin itong mga taga-Samaria? Kita niyo ugali yan. But Jesus turned and rebuked them. Sa ibang translation, ang sabi na, hindi niyo ba alam kung anong espiritu meron kayo? At pinagalitan sila ni Jesus. Anong espiritu meron sila? Grabing pagkagalit. Gusto nila pumatay. Hindi na sila inutusan na magpadala ng kulog at kidlat at patay yung mga taga-Samaria. Kita niyo ugali yan. Now, ano pong nangyari kay John ngayon? Are you interested to learn more? Punta po tayo ng John 4, verse 7. Dear friends, let us continue to love one another. Kita niyo yung transition? Ito si John kahapon. Lord, padala ka ng kulog at kidlat, lahat ito, tupukin natin to. Then kinabukasan, let us love one another. Nakita niyo yan? Hindi mo mababaliw si Satanas yan. Kasi nung una, kakampi siya ng Diablo, ngayon kaaway na. Ulitin natin. Anong sabi ni John tsaka ni James? Lord, magpadala ka ng kulog mula sa langit, tupukin mo itong mga taga-Samaria. Sunugin mo ito lahat. Pinutusan pa nila yung Lord. And then, ano nangyari? Nagkaroon ng transition. Ito na. Love one another. Forgive one another. Kita niyo yan? Pag binasa niyo po ang Book of John, 3 po yung division na dapat yung makita. Una, God is light. Second, God is love. And third, God is life. Grabe ugali, no? Tapos ngayon, Apostle of Love. Apostle of Love. Ang preaching niya sa Epheso, sa kanya naiwan yung Ephesian Church, eh. Namatay na si Peter, namatay si Paul, sa kanya na turn over. Ito nga yung sabi niya, huwag na kayo magsisipag-away. Magmahalan kayo. Magpatawad kayo. Wala nang hinanakit, wala nang tampu-tampu. Ito niyo yan. Paano nagkaganon? Ito na ang revelation. Hindi ka po pwedeng hindi mabago at maging pag-ibig pag nadama mo ang puso ng Panginoon. Do you get that? Ano ang sikreto ba't nagkaganyan si John? Lagi siya nakahilig sa dibdib ni Jesus. Alam niyo, bibihira yung nakakaintindi ng puso ng Lord. Napakarami naglilingkod, tinawag, may anointing, magaling magturo, blessing, pero kukunti nakakaintindi ng puso niya. And by the grace of God, si tatay kahit pa paano naintindihan ko ang puso ng Lord. Siguro nga, dahil sa taas ng mandate, and I see to it na lahat ng sinasabi ko, may approval ng Lord. Hindi ko to sariling revelation. Meron man ako understanding dito, hindi ko sinasabi. At i-confirm na lang ito ng mga nag-ayuno ng 40 days. Nasabi na nga rito ng isa nung nag-break siya. Alang sabi niya, nakita ko si tatay nakaluhod, umiiyak. Pag sinabing nakita niya, pinakita ng Lord. Kasi yun yung benefit ng mga nag-ayuno at nananalangin kusang may pinakikita ang Lord. Because they want the heart of the Lord. They want to please the Lord because they truly love the Lord. Nakakainggit. Sabi nga nila na ipa, nakakainggit yung mga anak natin. Even I has the heart. Hindi na inaalaw na sa dami ng trabaho. Kasi nakakainggit. Yung 40 days, 3 buwan, wala kang kasama, si Jesus lang. Hindi po pwedeng hindi ka maging kagaya ng Lord. Tingnan niyo yung mga nagsipag-break, grabe yung liwanag ng buka. Hindi pwede hindi ka ma-attract. Hindi naman sila talaga magaganda naturally speaking. Pag sinabi nating beauty. Pero mga beautiful sila. Pero yung beauty na iba, attractive, hindi sila ganon. Pero pagtapos sila mag-break, sa ayaw mo at sa gusto, mamimesmerize ka. Grabe yung liwanag ng mukha. Ma-attract ka talaga.
Pagkausap ko po sila sa video call, kahit na may cellphone, kita mo yung liwanag. Yung lugar na kinalalagay nila sa site, yung bahay nga binigay sa amin at binigay namin uli sa ministry, sila na nakatira ron. Hindi ako nakatira ron kahit minsan. Nag-ayuno lang ako ron tapos wala na. Kanila na lahat yun. Puno ng glory yun. And they look younger. Ako hindi ako nagpapatawa. Kung kayo po may problema sa issue ng pagtanda, kaysa magpa-plastic surgery kayo kagaya ng mga artista, hindi ako nagpapatawa. At masyado kayong health conscious, gusto nyo laging malinis, makinis mukha nyo, kaya na kayo ng organic food, tinatagyawat pa rin kayo. May advice, mag-ayuno kayo. Babata kayo. Sigurado yan. Dahil sa langit, walang matanda, lahat bata. Kasi yung presensya ng Diyos, kinonsume sila. Babata ka talaga. Gusto niyang maayos yung health nyo? 1 week lang. Lahat ng nararamdaman nyo, dissolve. Water therapy. Yung creatinine, lahat. Liver, pati liver. Yung may nagugutom ka, kakakain mo lang, yung mga uric acid na yan, dissolve lahat yan. Yung mga clogging dito, bunga ng puyat at pagod, tanggal lahat yan. At yung mata mo, lilinaw yan. At hindi ako nagpapatawa, kung hindi ka gaanong maganda, pagtapos mo mag-ayuno, ang ganda mo na. Kung hindi ka ganong pogi, pagtapos mo mag-ayuno, pogi ka na. May libro tayo niyan, may booklet tayo niyan eh. Fasting. Paano kayo magbe-break? Healthy yan. Magkakapera ka riyan. Mo, araw-araw kumakain ka. Ang budget mo, sabihin natin 500. Araw-araw. Pero minimum na yun eh. Lakas mong kumain eh. Baka mga 1.5 budget mo niyan. Tapos may chocolate ka pa. Sabihin na natin minimum budget mo sa isang araw, sa kakakain mo, mga 1,000. O di sa isang linggo, 7,000 yan. Oh, savings mo na yan. Healthy ka pa. Yung mga nerve ng mga buto mo, kahit anong age mo, titiba yan. Maraming Christian doctor sinasabi kahit unbeliever. At ito yung sikreto hindi naintindihan na maraming fellowship. Bakit ganito kabilis yung paglago ng Jesus? Lagi tayong number 1. Binayaran ng presyo. Fasting. Lahat ng bagay na binabayaran ng presyo, hindi lang matagumpay, umaani ng masagana. Now, kung hindi nyo kayang biglang 1 week, kahit na 6 to 6, hanggang masana yung katawan mo. Tatay, wala bang pinipiling age yan? Wala. Desire, ang importante rito. Wala kang gagawin niya, kundi mag-pray, magbasa, sumamba sa Diyos, makinig sa tinig niya. Sa una, medyo masakit yan kasi sanay kang kumain. Imagine, ang edad mo ngayon, 35. May magula na ipanganak ka, kain ka ng kain, so mag-a-adjust yung tiyan mo. Pero ilang araw lang yan, yung adjustment na yan, normal na siya. Hanap-hanapin mo na yan. Totoo po yan. Alam to na nag-aayuno, marami kang matitipid dito. Fasting is good for health. At yung spiritual understanding mo bubukas, biglang lilinaw yung maraming bagay na hindi mo naintindihan. At ang Lord sa'yo, buhay na buhay. So tangible, yung presence. Yung Word of God, kakasabikan mo. Sa una lang naman yan eh. Parang babae nagle-labor yan. Di ba nahirapan siyang manganak? Pero pagkatapos lumabas si baby, yung joy niya, andyan na. Huwag niyong biglain. Sabihin natin na, 1 meal. Hanggang masanay ka, 1 araw, 6 to 6. Kahit na sa 1 linggo, 2 beses, 3. Depende na sa kaya mo. And make it sacred, holy. Huwag tayong kumain sa mga Israelita na Isaiah 58, pinagalitan ng Lord. Sabi, ayuno kayo ng ayuno, chismoso kayo. Pinagalitan ng Lord, ayuno kayo ng ayuno. Galit kayo sa mahihirap. Pinipersecute kayo yung mga ulila, yung mga widow. Itigil niyo yung mga kasalanan, nirebuke sila ng Lord. At sinabi niya yung tamang fasting. Now let me read to you some portion. Isaiah 58, verse 4. What good is fasting when you keep on fighting and quarreling?
This kind of fasting will never get you anywhere with me. You humble yourselves by going through the motions of penance, bowing your heads like a reed bending in the wind. You dress in burlap and cover yourself with ashes. Is this what you call fasting? Do you really think this will please the Lord? Question. 6. No. This is the kind of fasting I want. Free those who are wrongly imprisoned. Sabihin, give them justice. Lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free. Sabihin, bring them to deliverance, to their freedom. And remove the chains that bind people. Share your food with the hungry. Amen. Kaya yung ikakain mo, marami nagugutom, bigay mo sa kanila. Honorable sa Lord. And give shelter to the homeless. Mission of love. Give clothes to those who need them. And do not hide from relatives who need your help. Amen. Kamag-anak na nakakailangan ng tulong, hindi nandara, hindi nanloloko, hindi swindler, hindi scammer, yung talagang in need. Amen. Then your salvation will come like the dawn, and your wounds will quickly heal. Kung meron kang sakit, pagalingin ka ng Lord. I love that. At yung kaligtasan mo raw ay magninining kagaya ng sikat ng araw. Very evident yung salvation mo. Your godliness will lead you forward, and the glory of the Lord will protect you from behind. Grabe, no? Naglalakad tayo minsan, si Satan may assault laban sa atin, hindi naman natin nakikita, pero may protection tayo, the glory of the Lord. Oh, nakakabilis, ano? Kaya lahat na nag-ayon, nakaka-inspire to. At doon sa gusto mag-ayuno, breakthrough nyo to. Then when you call, the Lord will answer, yes, I am here. He will quickly reply. Hindi lang daw siya sasagot, mabilis yung sagot niya. Amen. Ako, I can confidently say, kung hindi tayo nabuhay sa fasting, siguro narating natin ngayon mga 50% lang sa buong ministry. Pero we go beyond 100% na forward. Tsaka very strong yung ministry. Sobrang tibay niya, sobrang tatag. Unshakable. Lahat ng onslaught ni Satan, walang power eh. Walang effect. Dahil nga yung power ng fasting. Eh, sabi niya, 1 can chase 1,000, 2 can chase 10,000. Pero nag-aayon na, buong ministry, may season of prayer ng fasting. Bawat ministry, bawat chapter, series abroad, eh gaano karaming power yan. Yung strength na nandiyan dyan, yung protection. Kasi Satanas talaga, surrender dito eh. Sama ng loob niya sa Jesus, wala lang siyang magawa eh. Totoo yan. Hindi niya napansin yung patutunan sa ministry, ibang-iba sa ibang fellowship. May gawain sila, pero yung manifest glory rito, hindi nila nararating. Nararamdaman nila ang Lord, pero sa atin, ilunod tayo. At sa kanila, occasionally, rito, alive. Eh, hindi naman to pride or criticism. In case na may magsabing, iprove mo nga sa amin yung pinagmamalak may apostle. Ito ang sagot ko. Kumuha ka dyan ng isang pastor sa ilalim mo. Yung pinakapogi, yung para sa presentable. At itatapat ko siya sa isang pastor ng GCIC. Pagtabihin natin. Tingnan mo pagkakaiba. Amen. Kumuha ka dyan ng 3 youth. Yung pinakamaganda sa fellowship mo. Tatapat ako ng 3 youth na walang ginawa kundi manalangin mag-inom araw at gabi. Tingnan natin yung pagkakaiba. Yun po yung proof. Kasi totoo naman yun eh. Marami rito ang unknown heroes. Nag-aayon na ng 40 days, 7, pero hindi nyo kilala. Pero kilala namin ng nanay. And we thank God for their life. Kaya lagi kong sinasabi, Lord, ibigay mo yung gantimpala sa mga nag-aayon at nagpo 40 days. Kakalimutan na namin ni nanay sarili namin. Kasi
Nakita namin yung sacrifice at labor. In fact, bago nagsora yung ministry, nag-i-start tayo. Paalis pa lang tayo ng West Point noon. 5 buwan ako nag-ayuno. 3 beses sa isang linggo sa loob ng 5 months. Naglalakad pa ako noon. Sumasabit lang ako sa jeep. Pero grabe yung power ko. Yung lahat ng nararamdaman ko sa katawan noon, nung ala pa ako sa Lord, tanggal lahat. At hindi ako tumatanda. Do you get that? Ito magandang vitamins. Kaya magsimula kayo kung ano kaya nyo. Mag-pray kayo. Maganda nga, isang pamilya kayo eh. Yung mga member nyo sa family, 2, 3, mag-usap-usap kayo. Ayuno tayo sa isang araw, sa isang linggo. Pray tayo, worship tayo. Maglagay kayo ng item. Kung sino yung kabigatan nyo sa family, gusto nyo pumasok sa langit, pag-ayun ninyo. Tignan nyo, pagka hindi sa maiksing panahon, pupunta sa Lord lahat yan. Yung mga transaction nyo, pinipigil ng Diablo, ha? Yun yung ibig ko sabihin, yung pinipigil ng Diablo. Hindi ko yung nagsisinungaling para magkapera ka. Yung pinipigil ng Diablo. Ipag-ayunan mo yan, tingnan natin, pagka hindi saglit na release lahat yan. Do you get that? Prayer is powerful. Mixed with fasting, it is so powerful. Amen. Do you get that? Now let us read more. The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry, and restoring your strength. Kita niyo yan. Kita niyo yan. Kahit may edad ka na, malakas ka. Si Ana, 106 yung edad. Ang lakas-lakas. Si Ana. Nabiyuda siya. Batang-bata. 22 years old siya nang mabiyuda. Sa loob ng 84 years, hindi na siya nag-asawa. 106 yung edad niya nag-aayo, no? And she saw the Lord. Isa itong requirement ng Lord ngayon in these last days. Kasama ng perfection natin. Fasting. Ayaw ni Satan pag-usapan ng fasting. Pero ang Lord nag-fasting. Si Moses nag-fasting. Si Elijah nag-fasting. Mga alagad nag-fasting. Yung ibang fellowship, fast eating. Tayo fasting. Kung ano kaya nyo. Walang pilitan dito. Try it by yourself and see the result. Linisin nyo lang puso nyo para hindi kayo mahirapan. Marami nagtatanong, Tatay, bakit hindi nahirapan yung nagpo-40 days? Malilinis ang puso. Yung 3 pinag-pray ko, itong bago lang nag-break, nilinis ang puso, hindi sila hirap. Parang walang nangyari. Ang pakiramdam ko ay, mga nagbabantay pa yung pagod eh. Pag malinis puso mo, parang wala lang. Tsaka araw, tatayo na sila rito, magti-testify. Amen. May transaksyon ka, nadidelay, pero alam mong bigay ng Lord, pass. Habang nagpapakaligaya ka sa Panginoon, mag-ayuno ka. Pagka hindi multiple yung blessing mo, unstoppable. Do you get that? Grabing secret ito, mas mabigat ito dun sa bomba ng Iran. Kasi yung bomba ng Iran, sumasablahi. Pero ito hindi. Proven to. Isa to sa trademark ng Jesus is our shield. Amen. Then when you call, the Lord will answer, yes, I am here. He will quickly reply. Isang revelation itong mabigat na hidden sa marami. Yung progress ng church, kagaya ng Jesus Shield, na po-forward. Yung ma-attain natin, dapat yung 20 years, yung timetable, na-attain natin, 10 years lang. Yung growth natin, dapat it takes 10 years to fill the earth and to bring apostolic revival to the church. Umiksi. I was in Indonesia. The Lord visited me doon mismo sa sa cabin ko. Kasi nakabiyahe na kami. Nasa dagat na kami. The Lord said, son, huwag kang bibiyahe sa anumang bansa at lugar. Palibang may prayer and fasting muna. And He told me why. Because I will destroy the stronghold before you arrive. Siya nagtatrabaho. Kaya nga pag naglanding paan natin, kagaya sa India, mga demonyo nangangatan.
Kilala nila ako eh, yun, Pilipino ko. Natataranta yung mga demon poses doon. Ay, ito yung man of God, galing Pilipinas. Nagpunta siya rito para palayain kayo. Kita niyo yan. 11. The Lord will guide you continually, giving you water when you are dry, and restoring your strength. You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Alam yung spring batis? Hindi na ubusan ng tubig. Palaging press. Amen. Kaya gaya na ako nagpunta Cagayan Valley, 1995, dumaan ako sa Calaveria. Pero bago kami dumating doon sa pinaka-area, nag-stop over yung bus. Isa yung driver kakain. At ako'y bumaba, lumakad ng konti, napunta ako sa isang lugar na malapit lang sa pinagparkingan ng bus. Merong poles, napakaganda. Yan ang ibig sabihin nito. And the Lord spoke to me and said to me, son, kung gusto ng church na laging puno ng glory, huwag umalis sa presence ko. Alang sabi niya, kung sino may gusto sa Cagayan Valley ng fresh water mula sa spring, sa waterfalls, wala siyang gagawin kundi pumunta lamang dito sa Batis, dito sa falls. Sapagkat ang kanyang tubig tuloy-tuloy, 24/7, hindi siya tumitigil. 12. Some of you will rebuild the deserted ruins of your cities. Magiging builder pa tayo ngayon. Yung kinalalagyan mong lugar, hindi siya develop, magulo, broken cities, shattered town, i-build mo yan. Makare-recognize ka. Amen? Amen? Ng government sa city na yan. Ikaw ang gagamitin na mag-build. Sabihin, magiging famous ka, makikilala ka. Do you understand that? Ikukunik ka ng Lord sa mga tao. Hindi sila ikukunik sa ikaw, ikukunik ng Lord sa kanila. Dahil ikaw yung blessing, hindi sila. Hindi sila ang hahanapin mo, sila ang maghahanap sa iyo. Some of you will rebuild the deserted ruins of your cities. Then you will be known as a rebuilder of walls and a restorer of homes. I love that. Yun daw po mga pamilyang sira at broken homes, bubuuin mo. Bubuuin mo. Ito maganda to. Magmula na ako po'y lumaki nang mamatay yung aking ama. Bata pa ako nang mamatay siya, 5 years old lang ako. Sabi ng nanay ko, 5 kami magkakapatid. Si Pastor Boy panganay, pagkatapos yung sumunod na matay, baby pa nang namatay, pumasok sa langit. Tapos ako, lumabas. Pagkatapos yung sumunod sa akin namatay, baby pa rin pumasok sa langit. Si Pastor Ricky. So nung narinig ko yun, umiyak ako. Dahil dito nakita ko, hinilang ako ng Diyos. Dalawa'y namatay, sa gitna ako. Pero na-preserve ako. At ang sabi ng nanay ko, nung ako'y naisilang, 8 balde ng tubig lumabas sa tiyan niya. Nagtaka yung mga doktor, ba't buhay ako? Siyempre, lunod ako nun. 8 balde. Hindi rin alam ng mga doktor saan galing. Siyempre, marami impacto. Gusto nung diablong patayin ako sa tiyan ng nanay ko. Kita nyo, paano ako hinirang ng Lord. Pagkatapos ng 8 balding tubig na yan, lumitaw si tatay. Naipit kami ng bus. Murang gulang ko, siguro mga 9 years old ako. O below, 7 to 9. Meron akong nakitang malaking 2 kamay. Kasi naipit kami ng bus sa Cubao. Pipi kami noon, sandwich kami. Pero may 2 kamay na pumigil. Sabi ng mga tao, naku, patay yung family. Durog yung mga buto kasi hindi na kami makita Pero wala kaming galos. Naglalaro ako sa kalsada, alam yung tumbang preso. Sa Cubao. Doon yung bahay namin sa Yale. Sa katapat ng mga drugstore na malalaki riyan. Kasi nga akin lahat yan Kasi yung tatay ko nga lahat may pwesto dyan. Lalaro ako, kalsada ng Yale. May lata ron, tapos yung sinelas. Alam niyo yun? May dumaang taxi. Nasagasaan yung paa ko. Hindi lang nasagasaan, tumigil yung taxi sa paa ko. Naglagutukan yung mga buto ko. Sabi ng mga tao, uy, nako, si Rene, durog yung paa. Yung taxi, hindi umandar kasi natakot yung driver. Naiwan. Nakita niyo yung Lord? Nira ako talaga na wala yung taxi pati gulong, yung paa ko buo. Unbeliever ako nun.
Tapos dito sa area ito dyan sa may tulay, sa may Muñoz Market, di ba may 2 tulay dyan? Ako siga dyan eh. May ilog dyan, dyan ako lumalangoy. Sarili kong swimming pool yan. Tumatay ako doon sa taas. Sa taas ng di ba may hawakan doon, lalo na pag umuulan, siyempre mayabang ka pag wala ka sa Lord. Gusto kong sikat ako, nakikita ko ng mga tao, galing doon sa monumento, Cubao, kaya pakita akong traffic na yan, dyan sa may EDSA, Congressional, marami ng tao, ito na si Yabang. May mataas tubig. Kasi umuulan tatalon ako ron. Di palakpakan ng mga tao, di habang pinapalakpakan nila ako, hinahangin naman ulo ko. At di isang araw, di yabang na naman ako. Hindi ko alam yung tubig, nag-subside na. Talon ako, pag talon ko, bukol. Bato binagsakan ko. Talagang lamaga ito. Pero hinil ako ng Lord. Unbeliever ako. Walang doktor. Hindi ko rin maintindihan. Tapos, siyempre, adventurer ako. Kabataan. May grassland dyan. Yung Magnolia Chocolate. Grassland, ang tawag dyan, yung pang pabrika. Doon lumalabas yung mga Magnolia. Yung minamanaman ko yung security guard. Yung security guard, binabayaran para tumulog. Pinag-aralan ko. Adventurer ko Gusto ko ng fun. Sabi ko, ganito tong oras na matulog. Di nahuli ko siya. Pag tulog siya, tatalon ako sa bakod. Naubos ko yung mga milk. Chocolate. Bit-bit ko yun. Iniinom ko yun. Pinamimigay ko doon sa mga kaibigan ko sa mahihirap. Kasi, pabrika yun Paggawaan ng chocolate, paborito ko yun. Inaraw-araw ko yan. Kasi, binantayan ko yung guard, tulog ng tulog. Alam ko kung anong oras siya tutulog. At doon ako magnanakaw. Kaya araw-araw, hindi ako bumibili ng inumin Pag nauuna ako, okay, talumbakod. Isang araw, naalimpungatan yung gwardiya. Dumilat yung mata. Nakabiti na ako doon sa pader. Sabi, ay, magnanakaw! Muntik ako mahulog. Binunot yung baril, hindi pumutok. Sabi ko, Lord, umiyak ako nung naalala ko sabi ko, talagang hinirang mo ako. Hindi pumutok. Nahulog ako doon sa pader. Actually, bali-bali buto mo nun. Pero wala akong bali. Nakita niyo yun? Kahit na makasalanan ka, pag pinili ka na, ililigtas ka niya. Nakuha niyo yun? Kaya sabi ko, Lord, na ako'y naligtas, nagdesisyon ako. My life is all yours. No argument, no condition, but total submission to your Lordship. Amen. And I began to love the Lord with my whole being. Kaya yung paglilingkod, volunteer yan Kung may mag-aalok sa akin ng kayamanan ngayon, walang negotiation. Hindi ako mag-a-appear. Yung non-appearance ko, isa lang ang ibig sabihin, no. Kontento na ako sa Lord. Punta ako sa Singapore, magkakarash yung aeroplano. Nasa gitna kami, Philippines, Singapore. Sabi ng pilot, kasi aeroplano namin, ito na yung takbo niya. Yung mga kasama ko doon, may pastor na isa ron, high blood. Na trauma. Tapos meron doong nag-uorasyon, kung kani-kanino nagdasal, merong lumulo doon sa, alam niyo, yung nagdadasal sa Diyos-Diyosan niya. Ako lang mag-isa bumiyahe. Sabi ng pilot, babalik na tayo kasi nagka-problema tayo. Nasa gitna kami ng Singapore at Philippines. Pag landing namin sa Pilipinas safe, yung lahat ng pasero tuloy-tuloy sa ospital. Kasi na-trauma Pati yung pastor. Si tatay, tumuli ng Singapore. Nagpalit ng aeroplano. Niligtas ako ng Lord. Sa Cagayan de Oro kami, 1995, yung aeroplano sinasakyan namin, pababa. Signal number 3, nasa lubong namin. Si nanay, sabi niya, babagsak sa aeroplano, tumigil ka. Wala pa ako sa telebisyon. May pangako ang Diyos.
Do you get that? Wala pa ako sa EDSA. Marami pang pangako na hindi nagaganap. So, yung kagandahan pag may pangako, kahit anong mangyari, mapayapa ka. Amen. Sabi niya pababa ng aeroplano, hindi bababa yan. Makakarating tayo sa terminal. Pagdating namin terminal, sabi niya, ang galing mo talaga. Hindi ako magaling, naniniwala lang ako sa pangako ng Diyos. Sa Indonesia, yung sinakyan namin, puno ng tubig yung cabin ko. Kasi yung sinakyan namin barko, umiikot. Sabi ng kapitan ng barko, first time na nangyari ito. Umalis kami ng tag-araw, maayos. Kausap pa si nanay. Nung nasa gitna na kami, biglang dumating yung bagyo. Hindi galing sa Diyos yun, diablo yun. Madaling araw, yung barkong sinasakyan namin, maliit lang, umiikot. Umiikot. Yung lahat ng gamit sa loob ng cabin ko, basa. Itong anak nating pastor, sabi niya, tatay, pakisabi mo na lang sa asawa ko, mahal ko siya. Nagpapaalam na. Hindi, talagang totoo yun. Yung ibang mga anak natin, hindi ko na makausap. Talagang lumulubog na yung barko pumapasok yung tubig. Wala na ako sa cabin. Pag tumayo wala ng konti, hahagis ka Sa lakas ng ikot nung hangin, lakas ng tubig, yung barko parang posporo. So ang ginawa ko, sabi ko, Lord, palakasin mo po ako. Pumunta ako doon sa bakal. Niyakap ko. Dahan-dahan, kasi hagis ka Sabi ko, Lord, palakasin mo ako. Kaya mo makarting ako sa bakal. Parang si Samson, yung huling oras niya, Lord, dalhin mo ako sa temple. Huling-huli na to. Gigibain ko ang camp ng Philistine. Yatid niyo ako sa bakal, Lord. Palakasin mo. Dahan-dahan. Nayakap ko yung bakal. Almost 2 hours. Tumatama yung hangin tubig sa mukha ko, sa mata ko. Nireview ko. Ginamit ako ng authority. Tumigil yung bagyo. At nung kami dumating ng Sulawesi, ang ganda ng araw, nagulat yung kapitan, paano kami nabuhay. Masarap, may kasama kang mahanap God sa barko, ligtas ka. Pero kung kasama mo, may pera lang, lunod ka. Ang daming naligtas. Saksi ko yung ating mga anak. Ang daming naligtas. Hinirang ako ng Diyos. Sige, alam niyo yung istorya. At hindi lang ako nahirang kayong lahat. Kasama kayo. Anong reply natin sa lahat ng ito? Mahalin ng Lord. Maglingkod ng totoo. Magpasalamat ng lubos at ganap. Tapusin na natin yung takbuhing inatang sa atin. Wala tayong problema sa mundong ito. Ang problema natin, sarili natin. Kung paano natin mamahalin ng Diyos ng totoo. Talakpakan natin ang Panginoon. So here is John the Beloved, a changed man. Dahil sa kakahilig sa dibdib ni Jesus. Wala siyang pakialam sa pagkain sa upper room. Wala siyang pakialam sa mga katabi niya. At wala siyang pakialam kay Judas. Ang may niya, nasa Lord. Ano ang point ko rito? Ito. When you delight yourself in the Lord your God, not only He will give you the desires of your heart, but you will become Jesus conscious. At pagkatapos mo maging Jesus conscious, paglabas mo sa presence niya, anong susunod? Unbroken fellowship. Labing ako example. Yung mga kapatiran, hindi puno ng glory, kumakanta sila sa Lord. Pag puno ka ng glory, yung Holy Spirit, binibigyan ka ng kanta sa Spirit. At yun ang kumakanta. Hindi ka napapagod. Another example, mga kapatiran sa ibang fellowship, pag di ka puno ng glory, ito yung dagat, lalangoy ka. Gagamit ka ng strength, ng effort. Do you get that? To go to the other banks. Pero pag puno ka ng glory, you will simply float. Yield to the Holy Spirit. Wala kang lakas na exert. Siyang magdadala. I'm closing. Para maunawaan nyo. Dakila ginawa ng Lord sa Japan. At ito yung sinasabi ko noon.
At i-remind ko kayo. At sasabihin ko to sa lahat ng preacher sa buong mundo na maraming ulit for them to learn. It is not enough to preach Christ. It is not enough. We must preach Christ with the manifest, tangible presence of the Holy Spirit. Dahil maraming nangangaral patungkol sa Panginoon, nothing happens. But when you preach Christ with the tangible, manifest presence of the Holy Spirit, not only something happens, but great things happen. Tingnan ko example. Sa kapal ng manifest presence ng Diyos sa Japan, unang araw, ikalawang araw. Ito yung mga testimonies nila. Hindi ko na mababasa lahat. At kung meron man akong basahin, isasamab ko na lang. Marami ron hapon. Meron man tayong interpreter na anak, hindi niya ma-express ng gusto yung sasabihin ko dahil nga nagmi-minister ako. Takapal ng presence ng Diyos, anong sabi ko? Lord, hindi na mahalaga kung nagkakaintindihan kami o hindi. Hahawakan ko lang itong mga to. And then your presence that is manifesting in this image will heal and deliver the Japanese. At yun ang nangyari. May lumapit sa aking nanay, babae. 8 injection. Yung in-injection sa buto niya, 8. At nung tinanong ko siya, bakit 8? Dahil daw yung mga buto niya hindi na pantay. At yung injection ay inaalay yung mga buto niyang dislocated. Hinawakan ko siya. At yung mga buto niyang hindi pantay, nagpantayan. At lahat ng sakit sa kanyang mga buto, tinanggal ni Jesus. Yung isa may cervical cancer, stage 3. Inawakan ko siya. Heal. On the spot. Patay ang cancer. At yung presence ng Holy Spirit so tangible. Ito ang sabi ng ating pastora sa Tokyo. Nakatatlong 40 days na rin to straight. Tapos nag 40 days pa ron partial. Napakalinis ng puso. Na-enjoy niya yung benefit. Ito ang sabi niya, 2 beses ako nilihas ng tatay. At yung bigat ng kalawalhatian at presensya ng Diyos na damandama ko na nasa buhay ng lingkod ng Diyos. Ang pinato niya ng napakahabang minuto yung kanyang kamay sa aking ulo. Yung aking buong pagkatao, it penetrates deep down in my soul, in my spirit. At naramdaman ko yung init sa aking katawan. Mahirap talaga siyang ipaliwanag. Now, watch this. At nang matapos na yung gawain, nang bumalik na tayo sa upuan, pagkamulat ko ng mata ko, kitang-kita ko yung lugar na ito, yung pinagtipunan. Punong-puno siya ng usok. And this is true. Kasi na ako'y pumasok, na ako'y pinakilala through biography, paghakbang ko, I see clouds of glory. Puting-puti. Alam na alam ko yun. Hindi lang pala ako nakapansin. Hindi lang pala siya. Everybody. At yun yung sinasabi niya. Pagkamulat ko ng mata ko, kitang-kita ko yung lugar na ito, punong-puno siya ng usok. Actually, talagang minulat ko pa ng gusto kasi akala ko na mamalik mata ko. Pero kitang-kita ko talaga the Shekinah glory of God. Kaya out of control yung gawain, yung mga weeping ng tao. Kahit saan, maririnig mo. Wala nang makakontrol yun. Sumasalo, lugmok na rin eh. Out of control yung service. Kaya ito yung dapat matutuhan ng nasa Bible. It is not enough to preach Jesus. The tangible, manifest presence of the Holy Spirit must be there. Why? Siya yung mag-glorify sa Lord. Siya yung mag-workout ng healing, salvation, deliverance ng mga tao. Kaya yung ayaw ng baptism ng Holy Spirit, ayaw nila sa will ng God the Father. Ayaw nila sa ministry ni Jesus. Akala ko namamalik mata ako, pero kitang-kita ko talaga that Shekinah glory of God, clouds of glory, the tangible manifest presence of God, bumalot sa lugar na ito. Truly, the fire of God and the mighty rushing wind from heaven, much greater than the day of Pentecost, came down and consumed us.
Amen. Naawa ko doon sa isang Hapon. Masakit yung tiyan niya. Hindi kami magkaintindihan. Sabi ko, Lord, wala namang problema sa language nito eh. Nawakan ko po yung kanyang tiyan. And I said, Lord, heal him. Ganun lang po kasimple. Pinagaling siya ni Jesus. At ito yung mga doktor na nagulat. Ito na nga ni Bianca, di ba? Umatin yung mag-ina ng unang araw. Tapos kumain. Nabagsakan ng bisikleta yung anak niyang youth. Namaga yung paa. In-x-ray, wala namang bali ang buto. Pero ang problema, yung dugo, naipon sa paa. So, kinas. Nung dumating sila nung Sunday, huling araw ng gawain, kinuwento sa akin, nadurog yung puso ko sa awa. Sabi ko, Lord, walang pupunta ng gawain mo yung makakaranas ng ganito. Kaya sila nagpunta rito para mahil. Hindi para ma-aksidente at mag-counterfeit ang diablo. So, lumuhod po ako. Ninawakan ko po yung semento. Simpleng salita, Lord, drain the blood. Sabi ko, punta kayo hospital. Nung araw na yun, nung nagpunta ng hospital, nagulat mga doktor yung blood drain. Do you get that? Napakarami ko pang sasabihin dito. But let me conclude. Bakit nagkaganon sila ron? Gutom at uhaw. Hindi sila mga full-time kagaya yung congregation. Pero walo yung nag-40 days ng partial. They want God to enter the conference. They want God to show up. Yan yung presyong binabayaran. Walo yung nag-40 days partial. Hindi sila mga youth. May mga asawa, ibang matatanda. Nagtatravel pa sila ng train. Sabi nga ng isang nanay, doon sa train may mga kumakain. At nararamdaman ko yung gutom, pero ininuman ko ng tubig at nagpapasalamat ako sa Lord. Hanggang natapos yung 40 days, 8. 4 yung nag-21 days. In our remaining congregation, corporate shame, prayer, and fasting. At yun yung nangyari. So, ba't ko ito kinakwento sa inyo? Libre ang glory. Pero hindi siya cheap. Ipakita natin sa Lord yung uhat gutom natin. So, maraming fellowship, they feel God. But they are not filled with God. Tayo, we feel God, and we are filled, consumed, drunk with the glory of God. Lalo na lang nabalitaan nila rito, nanonood sila ngayon, yung isang oras tayo rito, naalala niyo yun? Sino rito yung nakaranas sa isang oras na bisitasyon na yun? Nasabik sila ron. Lord, kami naman, we will pass. Amen. At hindi sila nabigo. So, nasa kamay nyo na yan. Huwag niyong pakiramdaman yung madaya yan. Pigilan na natin kakapagod sa gawa ng diablo na naubos yung strength ninyo. Delight yourself in the Lord your God, and He will give you the desires of your heart. Tayong lahat ay tumayo. Will you bow your head and close your eyes? Kung kayo po'y merong sakit at karamdaman, pag pinatawag ko po kayo mamaya, the glory of God will cover this place. Kung gaano kalaki kataas ang gutom nyo, kakatagpuin kayo ng Diyos. Malinaw ang sabi ng Panginoon Kristo, bless ka kung nauhaw ka ngayon. Bless ka kung nagugutom ka ngayon, sapagkat bubusugin kita ngayon. Hindi bukas. Ngayon ka nagugutom sa glory, ngayon ka na sa glory, ang sabi na Lord, you must believe that. I will satisfy you now. Jesus. Kaya riyan mga anak nationwide and worldwide, we are living in the greatest Holy Spirit invasion. Ito ang sinabi na sa akin prior sa 40 years ko. Sabi niya, anak, pagdating ng 40 years mo, everything changes. Everything changes.
the greater glory that I promise you will come. But that is only the beginning. Everything changed. When God said everything, it means everything. Nasabik ako. Iba nahihirapan gawa ng himala, tayo mahawak lang ng kamay, walang prayer, heal sila. Hindi nga natin alam na may sakit. Yan ang sinasabi ko, when God show up, all things are possible. When you talk to the Lord Jesus Christ, as you delight yourself in Him, then today, He will give you the desires of your heart. Will you ask Him for His glory? Are you hungry now? Are you thirsty now? Siyang nangako, hindi ako. I will satisfy you. The Lord Jesus Christ said to you. Be the glory and majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Be the glory and majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. Unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God, a Savior, my God is it, the Jesus Christ, our Lord, is it, be the glory and majesty, God's glory is it, dominion, and authority, both now and ever. Amen. Be the glory and majesty, the glory is it, dominion and authority, both now and ever. Amen. Be the glory and majesty, dominion and authority,
But now and ever. Amen. Say this, Lord Jesus, sanctify me, purify my spirit, my soul, my body. I rededicate to you my life. Patawad po kung nasaktan kita, na-miss kita, hindi ko ibinigay sa iyo ang pinaka-the best na intimacy. Patawad po kung naging alternative kita, naging abala ko sa gagawin sa iyo kaysa maging abala sa iyo. Lord, wash me with your blood. Cleanse me with your love. Restore me with your grace. Make me hungry for your glory. Ang sabi mo, pag nauha ko ngayon, bubusugin mo ako. I want it now. Fill me now. Now lift your hands. My God, the glory is here. Mapapalad ang nagugutom ngayon. The Lord Jesus said sila'y pupusugin. Ngayon! 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 Mapapalad ang nagugutom at nauhaw ngayon. Ngayon! Sila'y pupusugin. You are living in the greatest harvest of your life. My God, the glory is here. Mga anak sa bansang Pilipinas at buong mundo, the glory of God is upon you. Your glory days are here. Your glory days are here. Your glory days are here. It is happening now. Lahat ng bondage will be broken. Lahat ng sakit ay gagaling. Gawa ng diablo ay masisira lahat. The glory is here. The glory is here. The glory is here.
ibibigay niya ang mitiin ng inyong mga puso. The glory is here. The glory is here. Ang hinahanap nilang Diyos ay nandito sa lugar na to. Ang hinahanap ng mga kapatid ng Diyos ay nandito. Kung gusto nilang makita at maranasan ng Diyos, pumunta sila rito. Ang sabi kong hinahanap nilang Diyos ay nandito. Kung gusto nilang makita at maranasan ng Diyos, pumunta sila rito. The glory is here. The glory is here. The glory is here. More, Lord, more. More, Lord. More, Lord. Make your people hungry. Make your people hungry. Make your people hungry. Make your people hungry. Oh Lord, make your people hungry. Hungry. Make your people hungry. Nung hinahanap ng Pilipinas na Diyos ay nandito. Pumunta siya rito para makita niya at maranasan ng Diyos. Ang hinahanap ng church na Diyos na hindi na natatakbo at naranasan ay nandito. Pumunta sila rito para maranasan nila at matagpuan ang hinahanap nila. Make your people hungry. Hungry. My God, I see another wave of glory coming down from the Father.
kapangyarihan ng Espiritu Santo na Diyos ay sumainyo. Magpapalay kayo ng mga demonyo. Bubuhay kayo ng mga patay. Lahat na may sakit ay papagalingin ninyo. Kaya itong inililinisin ninyo. Diyos ay nandito. Pumunta sila rito para makita at maranasan ng Diyos na hinahanap nila. Ang Diyos na pinangangaral ng mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, movement at coalition, hindi na naranasan ay nandito. Pumunta sila rito para maranasan at makita ang Diyos na hinahanap nila at pinangangaral nila. My God, my God, my God. Can you take more? Can you take more? Can you take more? Can you take more?
Mapapaalad ang mga nagugutom at nauhaw sa aking kalawalhatian, the Lord Jesus said, sila ibubusugin. My God. Salamat po, Panginoong Diyos, dinala mo kami sa sikreta ng tagumpay ng aming pananampalataya. Napakasimpleng katotohanan. Pero siyang susi ng lahat ng aming kailangan. At yun ay ikaw. Ang mithiin ka, hangarin, nasain, ibigin, paligayahin. Napakapalad namin. Ang Diyos na hinahanap na maraming kapatirang hindi na natatagpo at nararanasan ay sawa sa amin na walang sukat. Ang hinahanap ng buong mundong Diyos na hindi niya kilala ay nandito na nahan sa amin. Ipakikilala ka namin sa lahat, Panginoong Isus. At ang uhaw at gutom na ginawa mo sa puso ng mga anak mo ay hindi nabababa. Hindi siya mananatili. Siya'y tataas ng tataas. Na kaming lahat ay matabunan ng iyong kalawalhatian. So everybody say this. Lord, I give you my life. Holy, pure, righteous, as a living sacrifice to you. I promise you, the system of the world has no connection, attachment in my life, for I am connected to you and to the system of heaven. Lord Jesus, selyohan mo ang ibinigay mo. At mula ngayon, ang ating ugnayan, pagmamahalan, at pananalangin ko para sa nangangailangan ay hindi nakagaya ng dati. Taas niyo ang inyong dalawang kamay. Father, I ask, ihulog mo ang mga sagot sa panalangin, financial supply, provision, breakthrough sa negosyo, transaction na mag-push through, favor sa na investment mula sa mga bintanang bukas na bukas. Kaligtasan na ng sambayanan at walang tigil na himala. Maraming himala. Tuloy-tuloy na himala. Yamang tatapatan mo ang gawa ni Satan at ang nangyari sa mundo sa pamamagitan ng iyong kamanghamangang kapangyarihan. At paggawa ng napakaraming mga tanda, mga himala at kababalaghan. Everybody say this. Kung anong pinanalangin ng Tatay Apostol, ay tinanggap ko na. Pinaniniwalaan ko siya na ang Ama ay nagbuhos na maraming answers prayer, maraming mga himala, favor, breakthrough sa mga bukas na mga bintana ng kalangitan. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory, glory, glory to God.